Dinala na sa Social Welfare Facility ng Maynila ang 7 kabataang nahulikam na nambugbog sa isa pang menor de edad. At ang mga nambugbog, 12 hanggang 16 anyos lang. Saksi, si Mark Salazar. Ano po, Mayor? Oh, grabe naman. Aray ko. Ang sakit niyan, Mayor. Mayor Isko, mga bata niyo dito. Kakaiba. Sa tulong ng videong ito na in-upload sa social media, natunto ng mga pulis ang mga sangkot sa pambubugbog sa avenida sa Maynila. 7 kabataan ang nambugbog sa isang minor de edad din. Ito pong mga 7 minors na involved ay mayroon pong 15, may 16, 13 at 12 ang kanilang mga edad po. Mga taga saan po itong mga kabataan ito? Dito lang rin po, sa area lang rin po ng Manila, sir. Yung iba po, Quiapo area, yung pong isa ay taga Baseco. So, halo-halo po sila. Yung pong isa ay yung pong biktima sa area ng Blooming Tree. According po sa kanila, no, magkakakilala sila. Batay sa investigasyon ng mga pulis, rest back ng 7 minor de edad ang pagkuyog sa biktima. Mayroon silang dating alitan. No? Di umano, itong isa doon sa mga nambugbog ay dating nasaktan nitong biktima ngayon. Oo, pero kamusta ho yung nagulpe? Kamusta siya ngayon? Maayos naman po siya no, nung pinuntahan natin doon sa kanilang bahay. Pero ayaw na rin pong magreklamo nitong pamilya at nung itong mismong involved na minor. Ang 7 nambugbog sa video dinala sa Social Welfare Facility ng Maynila. Wala pang pahayag ang kanilang mga magulang. Paiigtingin naman ang pagpapatupad sa curfew na mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw para sa mga minor de edad. Mas paigtingin pa po natin yung ating police visibility at the same time, for future action natin is para ma-prevent itong mga ganitong pangyayari, magsagawa rin po kami ng mga panawagan sa bawat barangay namin upang maipaalam dun sa kanilang mga magulang na ang bawat minor ay supposedly yung ganong oras wala po sa kalsada. At kung sakali po na sila po ay mapatunayan na may pagkukulang, pwede rin po silang managot sa batas. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Umabot na sa Albayat, Zambales ang pagtugis sa #1 most wanted na si Atong Ang. Sinuyod ng otoridad ang sabungang lagi umanong pinupuntahan ni Ang sa Libon, Albay, pati ng umano'y beach house niya sa San Antonio, Zambales. Isinilbi nila roon ang arrest warrant pero walang natagpong Atong Ang sa parehong lugar. Ayon sa NBI, hindi sila titigil sa paghahanap. Gayon din daw ang DILG. Bagamat aminado si DILG Secretary John Vic Remulla na nahihirapan sila sa paghahanap dahil umano sa dami ng pera ni Ang. Pinagpapaliwanag ng LTO ang nag-viral na tricycle driver na nag-counterflow at tila ng asar pa ng kasalubong ng motorista sa North Avenue sa Quezon City. Natuklasing ding pasuna ang rehistro ng tricycle at ang lisensya ng nag-viral na driver. Gayunman, iginit ng tricycle driver na hindi siya nag-counterflow. Two-way raw ang kalsada noong mga oras na yon dahil isinara ang kabilang linya. Kinumpirma naman ng Quezon City Traffic and Transport Management Department na wala ngang counterflow violation ang driver. Pero nakitaan naman siya ng ibang violation. Kabilang na po dyan ang pagdaan sa National Road kahit bawal pumasada roon ang mga tricycle. Maring pinabulaan na ng Malacanang ang mga alegasyong pakawala ng Pangulo ang nagsampa ng impeachment complaint laban sa kanya. Ang reklamo tinawag ng isang mababatas na basura at mahina. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Ang kauna-unahang impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Bongbong Marcos, basura kung ilarawan ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan Representative Edgar Erice. Yung sinampa niya na impeachment complaint ay basura. 15 pages na walang mga ebidensya kundi mga news article. Wala ito sa forma at walang substance yung kanyang final na impeachment complaint. Kung ako ang boboto sa Committee on Justice, hindi ako magdadalawang
isip na i-dismiss ito. Hindi tulad sa impeachment complaint na inihain noon laban kay Vice President Sara Duterte, ang reklamo laban sa Pangulo ay daraan sa pagdinig ng Justice Committee, alinsunod sa dati ng nailatag na rules on impeachment ng Kamara. Because this is filed by a private individual endorsed by a House member. Sa ngayon, kailangan muna itong ipasa ng House Secretary General sa Office of the Speaker. Hinihingan pa namin ng kumpirmasyon ng SecGen kung nagawa na ito. Kasunod niyan, dapat aksyonan ng reklamo sa loob ng 10 session days. Pagkatapos ay saka lamang magkakaroon ng 3 araw ang plenaryo para i-transmit ito sa Justice Committee. Ang pag-refer ng reklamo sa komite ang hudyat ng pagsisimula ng 1-year bar rule. At kung madismiss ang reklamo sa komite, ligtas na mula sa iba pang impeachment complaint ang Pangulo sa loob ng 1 taon. Kaya si Erice, pinagdududahan ngayon ng abogadong naghain ng reklamo at ang nag-endorso nitong si Pusong Pinoy Party List Representative, Jet Misay. Is identified with the Garcias, who are known stalwarts of the national of the NUP. At yung NUP mismo, sinabi nila na hindi sila papayag sa mga impeachment laban sa Pangulo. Wala pang tugon sa pasaringang National Unity Party at si Misay. Ang abogado namang naghain ng impeachment complaint. Itinangging ginawa niya lang ito para gumulong ang 1-year bar rule, sabay giit na hindi mahina ang inihain niyang reklamo. I have evidence. It was attached to the complaint. It is without prejudice to further evidence that might be produced later on. Giit niya, hindi siya maka-Marcos at hindi rin maka-Duterte. Bagamat may isa siyang hinawakang kaso ng partido ng dating Pangulo. How could I be pro-Marcos when in May of 2022, I actually was one of the lawyers that filed a case before the Commission on Elections to have the Duterte bloc of PDP Laban declared as the legitimate PDP Laban. Ayon sa komite, hanggat wala pa silang hawak ay hindi pa gumugulong ang 1-year bar rule at maaari pang may ibang maghain ng mas matibay na impeachment complaint. If ever there will be subsequent complaint, like what you said, by another group against the president, no? Kung mag-aabot ito right before the referral to the Justice Committee, yes, perhaps it can be consolidated. Nagbigay komento rin ang kapatid ng Pangulo na si Senator Amy Marcos. Isa na naman drama series na mukhang tatagal ng 1 taon. Bumenta na yun sa takilya. Ang palasyo, hindi na raw gusto magkomento. Saan nila yung mga kwentong walang basehan at puro pahiwati. Sa ngayon, wala pa raw nakukuhang kopya ang Pangulo ng isinampang impeachment complaint. Wala ring ginagawang anumang paghahanda ngayon ang kanyang legal team. Hindi naman po siya nababahala dahil alam po niya na wala siyang ginawa na impeachable offense na maaaring masabi na siya ay dapat managot. Kaugnay naman sa lumutang na spekulasyong pakawala ng Pangulo, ang abogadong naghain ng reklamo dahil dati na ito naghain ng disbarment case laban sa isang personalidad na kritikal kay First Lady Liza Araneta Marcos. Kung nagsampa man siya ng disbarment case, ito ay on his own volition. So hindi po niya nire-represent ang unang ginang. So that's fake news. Kahit sino pa po ang nag-file niyan, hindi maganda sa imahe ng Pangulo na siya ay masampahan ng impeachment complaint. Hindi rin po ito maganda sa pananaw ng mga ekonomista sa ating ekonomiya. Marinding pinabulaanan ng palasyo ang isa sa mga ginamit na basehan sa impeachment complaint. Nanilikha umano ang ICI para protektahan ang mga tiwaling kaalyado. Inihalimbawa pa nga ang kalyansa ng Pangulo noong nakaraang eleksyon. Sabi niya malungkot siya dahil nakasama niya ito sa alyansa at kaibigan niya, si Senator Bong Revilla. Pero ganun pa man, proseso pa rin naman na naib. Kung sakali, ang anak ng Pangulo na si House Majority Leader Sandro Marcos ang kukumpa sa pag-usad ng reklamo sa Kamara. Kung ano po ang mandato ni Congressman Sandro, ipatupad niya po yun. Wala dapat siyang kinikilingan. Kahit ama niya po ang masasabing mahalalagay
dito sa impeachment complaint. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Inaasahan daw ni Vice President Sara Duterte na magiging fundraising ang pagpirma ng Kamara sakaling muling maghain ng impeachment complaint laban sa kanya. As expected as well, magiging katulad lang din yan nung nakaraan na ginagawang fundraising ng mga members of the House of Representatives yung pagpirma nila sa it's all about the money saan. Sinisikap pa ng GMA Integrated News na makuha ang reaksyon ng liderato ng Kamara sa naging pahayag ng Vice Presidente. Mahigit 2 linggo mula ngayon, matatapos na ang 1-year ban sa kanyang impeachment. Noong nakaraang taon, sinabi ng Korte Suprema na labag sa salihing batas ang impeachment complaint laban sa Vice Presidente, kaya hindi ito natuloy at in-archive na lang ng Senado. Dismayado raw ang ilang senador sa Minoria sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee kaugnay sa mga proyekto kontra baha. Kaya naglabas po sila ng sariling report. Saksi, si Mav Gonzalez. Ito ang pinansagang minority report ng Senate Minority Bloc ukol sa flood control scandal. Malinaw na nakaturo raw kay dating House Speaker Martin Romualdez ang pananagutan base sa ilang nagsalita sa mga hearing ng Blue Ribbon Committee. Yung arrows kasi, base sa nagtuturo sa kanya at mababasa niyo doon sa kanilang mga testimonies individual. Talagang, for example, Gutesa, tinuro si Saldico and Martin Romualdez. Si Diskaya, nabanggit din ang pangalan ni Martin Romualdez. At yung mga iba, si Alcantara, si Bryce Hernandez, pinagtuturo kung sino-sino at papunta lahat sa direksyon ni Martin Romualdez. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Romualdez. Base sa 576-page report, ang iba pang nadiin sa mga pagdinig, kabilang sina dating Congressman Zaldico, dating Senador Bong Revilla, Senador Joel Villanueva, dating DPWH Secretary Manny Bonoan at 17 kongresista ay maaari nilang kasuhan kung mapatunayang nagkasala sila. Wala raw sapat na ebidensya para kasuhan sina Senador Chis Escudero, Jinggoy Estrada at dating Senador at ngayon Makati City Mayor Nancy Binay. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng lahat ng nabanggit at nang tanungin kung sino ang pinakamataas na opisyal na panukala nilang kasuhan. Merong question mark nga sa makikita nyo rito yung... Pirmado ng 6 sa 9 na minority senators ang report na isinumite sa Office of the Senate President noong December 10 dahil dismayado nila sila sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee noon. Dismayado raw sina Marcos na hindi dumalo sa pagdinig kahapon at si Marcoleta sa naging takbo ng pagdinig. Hindi raw na-maximize ang paghaharap ni na dating DPWH Yusek Roberto Bernardo na siyang nagturo kina dating DPWH Secretary Manny Bonoan at dating DepEd Yusek Trijib Olaivar. Hindi raw masyado nabigyang pansin ang Cabral Files. Pare-pareho lang. Sila na rin ang sumasagot para sa dalawang kasambahay. Wala rin na bunyag. Ayaw ko sanang magsalita ng makakasakit o makaka-offend sa aking mga kasamahan. Pero yun naman ang nakikita ng mga Pilipino. Nakikita naman natin na parang wala namang pagtutuunan nito. Imbes na yung mga may kasalanan ay ang matakot. Ang mga nag-iingay pa ang sinisindak. Parang baliktad na eh. Sinabi ng DPWH, this is a public document. So sabi ko, how do you validate that? How do you authenticate that? Alam niyo sinabi niya? Tinuro ang ombudsman. Turuan na eh. Hindi naman mandate ng ombudsman silang kinakailangan daw ma-forensic. The law does not require a forensic. Ikumpara mo lang. It can be considered, it will be equivalent to the best evidence. Sabi ni Senate President Tito Soto, pinadala nila sa Blue Ribbon Committee ang report dahil hindi naman talaga ito dapat sa opisina niya pinadala. It has been submitted to my office, then it's unofficial. Kasi dapat, pagsasubmit ang minority report, pagkatapos ng committee report, isasubmit yun doon sa Bills and Index, hindi sa akin. Ano ba, tatagal na nilang veterano, di ba? Ang tatagal na nilang legislator, Bakit sa Senate President's Office ipapadala? Pang-media, ano silbi nun even a majority report, kahit anong Blue Ribbon Committee report yan, unless tinake up sa plenary, ay wala yan. It's simply a piece of paper.
Sagot naman ni Soto sa pagkadismaya ng ilang minority senator sa pagdinig kahapon. Kanya-kanyang opinion eh. You are entitled to your own opinion. Opinion ng iba, okay lang sapagkat nabuksan. Okay, di ba? Ngayon, merong mga mga nabitawan na pwedeng i-follow up in the next hearing. Kulang na oras eh. Umattend sila sa susunod para yung mga kulang, mapunoan nila. Hinihingan pa namin ng tugon si Committee Chairman Senador Ping Lacson. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.